Inilagay na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard dahil sa inaasahang buhos ng mga pasahero ngayong long weekend. At sa Tagaytay naman, nasunog ang isang bus na gamit ng mga estudyanteng nagfi-field trip. Saksi si Ian Cruz. Bilis ng kasaglit lang, wala Nilamon na naglalagablab na apoy ang isang bus sa barangay Iruhin Central, Tagaytay City kaninang umaga. Nabalot ng takot ang mahigit 40 estudyante sa gitna ng kanilang field trip mula sa Santa Maria, Bulacan. Well, yung travel, lumusok. So, nakita nung driver, so tinigil, pinababa na lahat ng mga bata. Medyo pataas yun yung lugar na yun. Wala naman nasaktan sa insidente at inilipat sa ibang bus ang mga apektadong estudyante. Patuloy investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para naman masigurong ligtas ang mga bus ngayong inaasahang darami ang pasahero dahil sa barangay at SK elections at undas. Nag-ikot ang MMDA sa ilang terminal sa EDSA Cubao sa Quezon City. Ilan sa mga pasahero, inagahan na raw ang biyahe para hindi na sumabay sa pagdami ng sumasakay. Hindi pa masyadong matindi ang mga pasahero. Sabayan yung dagsa bukas. Ang ilang kumpanya ng provincial bus humihirit sa gobyerno na mapalawig ang pagpapadaan ng mga bus sa EDSA na ngayon mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang. Pag sa EDSA po tayo dadaan, mga 1.5 hours po natitipid natin. Malaking bagay po, tsaka tipid pa po sa diesel. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX naman, nagsisimula ng dumami ang mga pasahero kahit na bukas pa inaasahang daragsa doon ang mga tao. We anticipate around 1.6 million passengers from tomorrow until November 6. Sinisiguro na raw ng PITX, LTFRB at LTO na may sapat na bus para sa mga pasahero at para hindi sila mapilitang tumangkilik ng kolorum. Magkakaroon din daw ng random drug test at roadworthiness test sa mga sasakyan doon. Sa pier ng Manila North Harbor, may ilan ng pasahero. May nakadeploy na ring 20,000 tauhan ng PCG para magbantay ngayong long weekend. Tayo po ay nakikilahok sa AFP at sa PNP sa pagkilos para po mapanatili ang integridad nitong darating na barangay at SK election. Sa Batangas Port, inaasahan na raw ang pagdagsa ng hanggang 20,000 pasahero simula bukas ayon sa Philippine Ports Authority. Tiniyak rin ng Marina na sapat ang mga bibiyahing barko roon ngayong mas magiging mabilis na ang pagdating at pag-alis ng mga barko sa naturang pier dahil sa ipatutupad na relaxation order simula bukas hanggang November 6. Normal pa naman ang dami ng pasahero sa paliparan ng NAIA ngayon kahit may ilang na una nang uuwi sa probinsya para sa eleksyon at undas. Ayon sa Manila International Airport Authority, mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahang daragsa sa NAIA sa mga susunod na araw. Payo nila sa mga pasahero, pumunta ng maaga para iwas abala. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.